tulad ng ating patuloy na pagninilay sa ipinahayag na Jesus, ako ang pagkain nagbibigay ng buhay. Bahagi noon na sa Ebanghelyo nabanggit namin anong sabi ng mga alagad na Jesus, mga bigat na pananalita ito. Kasi anong sabi niya? Kanin ninyo ang aking katawan, inumin ninyo ang aking dugo. Well, hindi lamang mabigat na pananalita, ngunit maliwanag na rin ito ay naging dahilan para ang ilang tagasunod na Jesus humiwalay ng landas na turn off kay Jesus. Gawa na ipinahayag na rin ako ang pagkain, ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Tulad kong mga sinabi rito, ng pagaman, ibinahagi ito sa huli na sinabi ng Pedro na kaninang pa kami nalimutan, nasa inyo ang salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Sabi mo, parang sa mga protestante, pag sinabi mong salita ay tinapay, ang kanilang interpretation ay equal salita ng Diyos. Sa atin, magkaiba yung salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, yung nasusulat na salita ng Diyos. Tutusin hindi lamang yung nasusulat na salita ng Diyos, kundi yung salita ng Diyos in general. Tutusin ko yung tatlo yun. Yung nasusulat na salita ng Diyos, yung banal na tradisyon, at ang ipinahayag ng simbahan. And then yung tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sabi mo, para sa mga protestante, pag sinabi ng tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ang kanilang interpretation lamang yan yung Biblia. Sa atin, pag sinabi ng tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, talagang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ano yun? Yung banal na Eucharistia, ang pagtanggap ng kanyang katawan at dugo sa anyo ng tinapay o tinapay at alak. So bahagi yun ang pagkilos sa kutusin ay may mga mabibigat na kahulugan. Kasi kahit na po yung salita ng Diyos ang bigat na kahulugan, hindi lalo na kapag pinag-usapan natin ay ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pero ano yung pinapahayag niya sa Espiritu? Sa pagkilala nito, sabi nga natin, ay isang biyaya. Kaya kinote ng Jesus Christ, unless the Father draws him, dahil sa ginawa niya ng Ama. Kaya ang pagkakilala nito ay isang biyaya. Makita natin isang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin.
Pero sabi nga ho natin, katulad din na lahat ng biyaya, lahat ng sakramento, at lahat ng inikilala natin biyaya ay pag sinabi natin bigay yan ng Diyos, maliwanag na rin hindi gawa ng tao. Kaya yung kalimitang binabanggit ko yung alin, yung pagkilala na pangunguna ng biyaya ng Diyos. Pangunguna. Yun ang dapat namin na makita. Yun ay isang pagkakataon natin. Iunang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Na nawa, mayroon namang pangalawa. Ano yung pangalawa? Pangalawa na. Kung talagang ito isang biyaya na yun, kinakailangan namin alagaan. Pero yung pangunguna ng biyaya ng Diyos, na makita natin na yung kaisipan na everything is a great. Lahat ay isang biyaya. Pagkakataon ng makita natin, ibig sabihin, ito ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi ito tinanggap natin. Hindi ipinagkaloob sa atin because karapatan natin. No? Hindi. Naging karapatan natin, gawa na natin, pangunguna ng biyaya ng Diyos. Pero we do not deserve it. No one deserves it. Nobody deserves it. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, naging bahagi tayo. Naging bahagi tayo ng kanyang kaligtasan, naging biyaya, naging bahagi tayo ng kanyang pagkilos sa daigdig na ito. Tsaka, pangalawa lamang yung pagkilos ng tao. Kaya nga sa atin, yung ating pahayag ng Tagalog, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. No? Hindi yung sa tao ang gawa, sa Diyos ang awa. No? Hindi. Yung pangunguna ng grasya ng Diyos, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yung tao ang gawa yun. Kasi kung yan ay biyaya, gagamitin mo yan. Kapag isang bagay na kung saan ay alam natin na ito ay isang bigay ng Diyos, pangalagaan natin yan. No? Dapat natin binibigyan sapagkat sa tingin natin na ito ay kaya ibinigay ng Diyos. Hindi katulad kung minsan ng ibinibigay ng tao kasi gusto niya lang magbigay. Pero kapag ang bigay ng Diyos, kaya niya ibinibigay yun. Kasi alam niya ang kailangan natin. Kung minsan yung ibang tao nagbibigay sa atin, bakit? Binibigay niya sa atin ay sobra lang sa kanya. At kung minsan yung binibigay ng ibang tao, meron na tayo. So bahagi yun. Kaya lang, tinatanggap natin kasi bakit? Baka naman may insulto sila kapag hindi natin tinanggap. Pero yung binigay ng Diyos sa atin, sigurado pa rin yan. Kailangan natin yung bahagi ko. Kung hindi man putusin, hindi lang sa atin. Ngunit kailangan din ng lipunan na ginagawa natin. Sapagkat may mga biyaya na hindi lamang para sa iyo. Yung biyaya na ibinigay sa iyo para sa komunidad na kinabibilangan mo.
bahagi yun ng pagkilos na alin na gusto kang gamitin ng Diyos para sa mga taong makakasalamuha mo o sa komunidad na kinaroroonan mo. Pero yun, nawa yung huwag natin kalimutan pangunguna ng biyaya ng Diyos. Kaya nga sabi nga natin, isang napakalaking biyaya na ipinagkakaloob sa atin. Itong banal na Eucharistia, kailan ay pahalagahan natin. Pahalagahan natin. Kaya sana nga po, hindi lamang yung hamon na ibinigay natin kahapon, yung pagtanggap natin sa banal na Eucharistia, ngunit ganun din yung mga debosyon sa pagkapalago ng banal na Eucharistia ay nawa ay mapahalagahan natin. Kaya nga sabi mo nga, ay yung pagkakaroon ng pera, isang biyaya yun. Pero kapag wala namang bumibisita doon, ay hindi natin sayang. Sayang. So gano'n. Ay marami yung mga biyaya ng Diyos, lalo-lalo na yung kanyang katawan na doon na nawa ko ay hindi namin pakinabangan pagkakataon. Dito sa Ebanghelyo ay maniwala natin na pinangdihan. Kasi iniwanan sa Jesus. Iniwanan sa Jesus. Pero sabi nga, sa mga kumikilala sa dakilang biyaya nito, saan pa kayo pupunta? Kaya sana po, sa ating mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko, ito yung higit natin pagtibay. Pero sabi ko, kinakailangan natin maging matibay yung ating kaisipan natin, na yung pangunguna ng grasya ng Diyos. Napakalawak po yun. Kaya kinakailangan natin palaging pasalamatan ang biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Lalong-lalo na yung alin. Hindi lamang yung may pagkain tayo ngayong araw na ito. May trabaho tayo. Ngunit yung alin, yung na matatanggap natin sa Jesus sa anyo